At kaugnay naman po sa pananalasa ng Bagyong Yolanda, makakapanayan po natin si Attorney Jovan Abogaa, isa sa mga nakaligtas sa paghagupit ng Bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Magandang umaga po, Attorney Abogaa. Jovan. Oo, you prefer to be called Jovan. Umaga po sa inyo. Alright, Jovan. Nanonood sa atin. Kumusta ka na ngayon? Sino bang kasama mo na nakarating dito mula dun sa Samar? Ngayon, worried pa rin ako sa families ko na naiwan dun sa Giwan. Luckily, sa family ko wala namang casualties. Pero equally devastated po ang Giwan na huli na nalaman ng national government. It was only in the 4th day ng umaga na kapagbigay ng relief operations po doon. 4th day? Opo. Ako I was able to leave Giwan on the 4th day ng hapon together with our former mayor, Miss Annalisa Gonzalez Juan, to come here sa Manila because yung incumbent mayor po namin, he asked the former mayor to come here dito sa Manila to amplify and to master whatever help we can gather for relief operation sa Giwan mismo. Kasi yung nakikita lang natin sa balita, while malala po rin talaga ang situation really sa Tacloban. Pero there are also municipalities outside Tacloban, especially in the southernmost tip ng Eastern Samar, equally devastated. Giwan, it is of public knowledge and I believe alam yun ng national government na first landfall sa Giwan. Pero it was only on the 3rd day na nakakita kami ng chopper, ng plane, na nagkaroon ng aerial surveillance, I guess. Kaya nalaman yung real situation doon. Sa Giwan po, ngayon, wala kaming balita. Ako ngayon, the 8th day, hindi ko alam kung anong meron na ngayon doon. So I can only share what had happened and my personal experiences from during nung bagyo na yon until the time na umalis po kami. Sige nga, Jovan, maaari mo bang ilarawan sa amin kung ano yung pinagdaanan nyo nung panahon na yon? Yung Giwan po kasi, it's a coastal town, the southernmost tip town ng Eastern Samar. We faced Pacific. So, sanay kami na mabagyo. In fact, on Friday, sa Friday noon, a day prior sa landfall, early morning Saturday, I was at Tacloban City. I decided to go to Giwan. Sabi ko kasi Friday, Saturday, at least I'll be staying na rin sa weekend sa bahay. I was really confident na one of the typhoons lang to. Okay. You know, inayos ko pa yung cable ko, yung internet ko. Sabi ko, at least makakapagpahinga ako from work. Tapos, hindi ko talaga ini-expect na ganun talaga kalakas yung bagyo. I only learned nung morning na. Kasi nung morning, as I checked yung families ko, yung relatives ko doon, umikot ako. Kasi lahat ng bahay, walang roof. So ngayon, nung umalis ako noon, lahat ng bahay doon walang matulugan na hindi ka mababasa kapag umulan. Problema namin kapag umuulan. So umikot ako, wala kaming madaanan kasi lahat yung daan na may mga puno na tumba. Yung mga designated evacuation centers, sira. Okay. The gymnasium, sira. Yung schools, sira. Even the municipal hall is sira. And also, yung 16th century old church namin, sira. Lahat ng bahay doon, sira. 100% sira. Wala rin nga akong bahay. You mentioned, 3rd day, nakakita kayo na nagsisurvey. Opo, it was only on the 3rd day. Doon na nagsidatingan yung doon na nagsidatingan yung relief operations. Pero limited lang yung relief operations na nakarating doon. Kasi isang 2 planes, I guess, C-130 yung may airport yung Giwan. It's an old airport built by American people during World War II. So yung runway doon is about
2.7 kilometers. So ngayon, nagagamit yun. Nung umalis kami doon, Secretary Guzmin was able to talk with the incumbent mayor, Mayor Shin Gonzales Cuan, in coordination ng local government ng Giwan, yung ibang mga local government sa southernmost tip ng Eastern Samar, pumupunta sa Giwan kasi Giwan right now, yung airport ng Giwan is being the center ng distribution. Pero dahil marami rin yung mga towns na equally affected ng bagyo, yung relief operations kulang talaga sa amin. Yung Giwan itself has 17 islands. Hindi pa to napupuntahan ng, I don't know, kung nung fourth day before kami umalis, hindi pa to napupuntahan namin. Okay. Nag-promise yun yung AFP nung papahiram ng chopper. Tapos kung meron mang nanonood ng may mga choppers na papahiram, sana magpahiram kayo sa local government. Local government ngayon doon sa Giwan is functioning. We were able to prepare nang parating yung bagyo. In fact, I volunteered nung gabi na sa preparation. So nakapag-pack kami, nakapag-impake kami. Nung umaga, nakapag-start ng distribution yung munisipyo. Pero kulang kasi, kulang at walang madaanan. In other words, ang sinasabi mo, Jovan, after the third day, nung sinasabi mo na nakakita ka na ng mga chopper, Oo. may konting relief na Oo. naibigay sa inyo, Yes, ma'am. nahatid sa inyo, wala pang replenishment. At that time, wala pang replenishment. Hindi ko alam kung sa ngayon, from 5th to 8th day, wala pa akong, kasi wala pa ngayong... Hanggang ngayon, wala pa bang linya ng communication? Wala pa rin pong linya ng communication. So, I understand na yung mga nandito sa outside ng Giwan, mga families, they're also worried. Wars can also kill people. So, What do walang you think of the communication. possibility of an airdrop? Kasi ang sinasabi ng authorities natin, airdrop of relief goods, no? Kasi ang sinasabi ng authorities, baka daw magkagulo lang lalo yung mga tao, magkasakitan. Pero dun sa nakikita mong sitwasyon ngayon at kung sakasakali man na hanggang ngayon hindi pa rin nahahatid yung mga relief goods na ito dahil walang madaanan, sa tingin mo magiging epektibo yung ganung paraan? May news kami na nakuha through notes lang na pumupunta ng mga private planes na pumupunta doon, nagbibigay ng mga donations na sabi nila nadadaanan na po yung daan going Yung to Giwan. Actually highway. from Basay, Tacloban, Giwan is about 139 kilometers to Tacloban. That's 3 hours ride. Then it's also about 110 kilometers from Borongan to Giwan. So nadadaanan yung mga all roads to Giwan. Passable na po ngayon. We have received that news. Airport is also functioning. Okay. And the port is also functioning. We have may mga nakakausap ako dito sa Manila that they have this apprehension na baka wala raw yung port authority na hindi raw nila makontak kung ma-verify kung ano yung situation ng port doon. Pero paano makapag-verify ng news? Wala namang signal doon. Walang cell site coverage right now. So, ang gusto mong mangyari, dalhin na lang. Oo. Hindi na kailangan hintayin pa yung kung kanino makikipag-coordinate, dalhin na kaagad doon. Opo. Functioning po doon yung local governments ng, Okay. at least I can speak sa town namin po. So yung roads, yung port, at saka yung airport, they're open. There's Opo, no opo. reason na hindi mapuntahan Opo, yun ng opo. Paano ka nakalabas doon pala? Kasi yun nga, walang news yung walang nababalita sa Giwan. So yung mga kaibigan na dito sa Manila, they chartered the plane, nagpahiram ng private plane. I was just only able to come with our former mayor. So sinama ako rito to help her nga kung anong mag-gather namin na tulong para sa bayan ng Giwan, which is nile-left out po talaga. Okay. Sa operations. But this now they know na bukas and there's no reason na hindi mapasok, no? ng tulong. Opo. Alright, maraming salamat po, Attorney Jovan Abogaa, isa po sa mga nakaligtas sa paggugupit ng bagyong Yolanda sa Guian Eastern Samar. At siyempre, Joseph, ang nais lang talaga natin maiparating yung kanyang mensahe sa ating mga kinauukulan para sa lalong madaling panahon din ay maihatid na sa mga kababayan natin sa Guian Eastern Samar at sa buong Samar yung kinakailangan talaga nilang mga relief goods. Salamat sa iyo, Jovan.